ni Ivy ang pintuan ng opisina ng headmistress at bumungad sa kanya ang likuran ng babaeng kumupkup sa kanya noong nangyari ang trahedya. "Madam, pinapatawag niyo raw po ako." Agad niyang tanong. "May bibigay akong trabaho sa iyo, Ivy." Anito, nang nakatalikod. Napabulong siya sa hangin dahil sa tuwa. Finally. Ilang taon niya ring hinintay na magkaroon ng offer. Sawa na siyang magpalipat-lipat ng trabaho. Gusto niya ng permanenteng trabaho. Kahit 1 taon lang. "Ayoko sana ibigay sa iyo ang trabahong to." Huminga ito ng malalim bago umikot paharap sa kanya. "Ngunit ang kliyente na mismo ang pumili sa iyo." Naguguluhang napatitig si Ivy sa matanda. Napapatanong siya sa kanyang isip kung bakit aayaw sana ito. Gayong alam naman ito kung gaano niya kagusto magkaroon ng trabaho. Ngunit ang tanong na yon, agad ding nasagot. Isa siyang Montemayor, ang underboss ng kanilang organisasyon. Nagpanting ang kanyang tenga sa narinig at nanlaki ang kanyang mga mata. Lumitaw sa kanyang balintataw ang isang dyaryo kung saan headline ang ginawa ng mga Montemayor. "Tumanggi ka, Ivy. Tanggihan mo ang trabahong ito para sa kapakanan mo." Marahang hinawakan ito ang kanyang kamay. Ngunit hindi niyo yun kayang gawin. Ilang taon siyang nawala ng pag-asa na baka hindi na siya kailanman makakuha ng sagot sa nangyari sa kanyang pamilya. At ngayon, tadhana na mismo ang naglalapit ng kanilang landas at wala siyang balak na palampasin yun. Mariin niyang ikinuyom ang kanyang nanginginig na kamay at sa kataas noong sinalubong ang matanda. "I'll take the assignment." Nagsalubong ang kilay nito at nag-aalala siyang tinitigan. "Sigurado ka ba?" Tumangulang si Ivy bilang sagot. Kinabukasan, maaga siyang nagtungo sa opisina ng headmistress para hintayin ang kliyente. Napahugot siya ng hininga nang may pumasok na matangkad na lalaki na nakasuot ng puting polo. Nakabukas ang 2 botones sa bandang dibdib at merong suot na itim na slacks. Makintab na itim na sapatos sa paahan nito. Seryoso ang mukha nito at matikas ang katawan. Nagsalubong ang kanilang tingin, ngunit agad din ito nag-iwas bago bahagyang tumaas ang sulok ng labi nito. Nagbatian ang Mistress Vera at ang lalaki habang siya nanatiling tahimik sa tabi. Hindi makapaniwalang nakatingin sa kaharap si Ivy. Ang inakala niyang mafia underboss ay isang matanda, kulubot ang balat o di kay malaki ang tiyan. Pero wala sa alinman ang lalaking nagpakilala bilang Montemayor ngayon. So this is him, the mafia underboss. Saad ni Ivy sa kanyang isip. Nang marinig ang boses ng lalaki, kaya naiinis siya sa sitwasyon na ito. Nagsasalita ba siya? Anito, peke siyang napangiti at agad na inilahad ang kamay nang bumaling sa kanya ang mga mata ng lalaki. "Pasensya na, Mr. Montemayor. I'm Ivy. I'm looking forward to working with you." "Sure." Malamig lang nang inisihan ni Gabriel at hindi pinansin ang kamay niyang nakalahad. Napapahiya niyang binawi ang kamay at kunwaring nagkamot ng ulo. Pagkatapos mag-usap ng dalawa, naunang lumabas si Gabriel Montemayor at naiwan naman ang 2 babae sa loob ng opisina. "Ivy." Napabaling siya sa matanda nang marinig niya ang pagtawag nito. "Madam, huwag mong kalilimutan ang mga panuto ng organisasyon. Huwag mong ipagkalat ang kanilang lihim. Huwag mo silang ilagay sa kahihiyan at huwag kang magpabaya. At higit sa lahat, walang traidoran." Maiging litanya nito. Magalang namang tumango si Ivy para ipakita na naiintindihan niya ang lahat. Sundin ang pangunahing kliyente. Iwasang mahulog sa tinutungkulan. Malamig ang hangin. Tila hinuhugot ang pangako mula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Paglabas ni Ivy, sumalubong sa kanya ang nahangising personal driver ng mafiosi. Agad siyang nilapitan nito at inagaw sa kamay niya ang bitbit na maleta.
Iminwestra nito sa kanya ang sasakyan na kulay itim kung saan nakabukas ng isang pintuan sa likod. Wala namang pag-aalinlangan na pumasok doon si Ivy, lalo na nang makita niya si Gabriel sa loob. Habang nasa biyahe, kinuha ni Ivy ang kanyang laptop sa bag na dala niya para gawing pamatay ng oras. Napansin niya nakalak ang pinto at hindi niya maiwasang magkomento. Walang paalam niya yung pinindot. At saka, mabait nang initian ang katabing lalaki bago nagsalita. Mas okay kung naka-unlock yung pintuan kasi mas ligtas to kapag may aksidente. Sa paniniwala niya kasi, mas mabuting nakabukas ang lock ng pintuan ng sasakyan dahil hindi niya alam kung anong oras siya lalapitan ng aksidente. Mabuti na yung handa. Pero natigil ang kanyang pangingialam at napatawid siya ng pagkakaupo nang yumuko si Gabriel sa harapan niya upang abutin ang pinto at pinindot pasarado. Ligtas pa rin ba kung may manloloob dito sa sasakyan? Habang nakatigil tayo sa stoplight? Hindi, di ba? Malamig na anito. Ang hininga tumatamas sa mukha niya na sobrang lapit nilang dalawa. Bago ito umayos sa pagkakaupo, napalunok na lang siya at hindi na kumontra. Pagkatigil ng sasakyan, sa loob ng malaking bakuran ng bahay ni Gabriel, sinadyang magpahuli sa pagbaba ni Ivy para ilibot ang tingin sa paligid. Walang mga security guards, walang nakikitang CCTV cameras. Hindi niya ito inasahan. Ang akala niya, sasalubong sa kanya sandamakmak ng mga tauhan ng isang mafia underboss pagtapak niya pa lang sa bakuran nito. Mauna ka na sa loob, miss. Ako nang bahala sa mga gamit mo. Sambit ng driver. Mabait niya itong initian bago naglakad palayo. Malaki ang bahay ni Gabriel sa labas pa lang. Gaya ng nakikitang bahay sa mga palabas sa pag-aari ng mga mafia. Naabutan niya si Gabriel na nakapamulsang nakatalikod. Nakatayo sa bukana ng hagdan, paakyat sa pangalawang palapag, halatang may hinihintay. Nasa pangalawang palapag ang kwarto mo. 3 kwarto lang ang nandun. Yung nasa gitna na nakabukas sa'yo. Tumango si Ivy. Noted. Tatalikod na sana siya para tignan ang sinabi nitong kwarto. Ngunit tatigilan siya na muli itong magsalita. Kaya may pakilala ko ang sarili ko ng formal. Isa akong underboss ng mafia. Pangalawa sa doon. Alam mo ng pangalan ko. Nakasulat yun sa kontrata. Inikot ito ang buong katawan para humarap sa kanya. Hindi ko na nabibilang sa daliri ko. Sa kamay at paa ang mga kalaban ko. Palihim na gumagalaw ang iba para umatake. Kaya kinuha kita para maging bodyguard ko. Humawak sa dibdib si Ivy. Hindi na siya nagulat sa sinabi nito na marami itong kalaban. I understand, Mr. Montemayor. Gagawin ko po na maayos ang trabaho ko. Alright. Then, we shouldn't have any problems. Napangisi ito at saka umambang tatalikod para maunang umalis. Dali-dali itong pinigilan ni Ivy at nagtanong. Teka, Mr. Montemayor. Nahawakan niya ang dulo ng suot itong polo kaya napatigil to. Ano pang ibang trabaho ko bukod sa pagiging bodyguard niyo? Can I manage your private network? Your bank account? Muli itong lumingon sa kanya. Humakbang na isang beses palapit bago yumuko. At magsalita malapit sa kanyang tenga. Siguro, hindi ako naging klaro sa bandang yan. Ang tanging trabaho mo lang, huwag kang mawala sa paningin ko. Hindi mo na kailangan mangialam sa mga bagay na nabanggit mo. Dahil hindi mo na yung trabaho. With all due respect, Mr. Montemayor, kailangan ko yun sa trabaho ko bilang bodyguard nyo. Paano kung isa sa mga empleyado mo rito ang kalaban? Tumuwid dito sa pagkakatayo. Nasa tabi lang kita. Palagi. Kaya hindi sila makakalapit sa akin. Kung meron man sa mga empleyado ko rito sa loob ang kalaban. Unless, may iba ka pang pakay. Kaya gusto mo magkaroon ng access sa mga yon. Sabat nito at hindi siya hinayaang matapos sa sinasabi. Napaiwas siya ng tingin at hindi na sumagot. Namula ang kanyang pisngi sa gigil. Habang iniisip ang pag-uusap nila ni Gabriel kanina sa bukana ng bahay. Muntik na siyang mabisto. Kung hindi niya lang napigilan ng dila niya. Nakaupo siya ngayon sa ibabaw ng kama habang sapo ng 2 kamay ang muka.
Hindi siya makatulog. Pakiramdam niya, may mga matang nakamasid sa paligid niya. Kaya kahit inaantok na siya, pinipigilan niya ang sariling makatulog. Para tuloy siyang panda ng mag-umaga. May itim ang ilalim ng mga mata, kaya tinakpan niya na lang ito ng concealer para hindi masyadong halata. Buti na lang maganda pa rin ako kahit may eye bags. Puri niya sa sarili habang inaayos ang itsura sa harap ng salamin. Nag-pose pa siya at nag-pout bago tuluyang lumabas ng kwarto para formal na ang muka. Habang nagtitimpla siya ng kape sa kusina, may narinig siyang malakas na tikim sa likuran. Napalingon siya rito at napataas ang kilay nang makita ang may edad na babaeng nakasuot ng puti mula itaas hanggang paahan. Para itong sister. Ang kulang na lang puting belo. Nagsisimba rin po pala ang isang mafiosi ano? Wala sa sariling sambit ni Ivy. Huli na nang ma-realize niya, kaya napahagat siya ng labi. Tinigdan siya nito na masama. Bago padabog, na inilapag ang bitbit na tray. Sinadya pa siya nitong sikuhin kaya umalis na lang siya doon, dala ang tasa ng kape niya. Akala ni Ivy, matiwasay niya mauubos ang laman ng tasa. Ngunit napahinto siya sa paghigop na may tumigil na itim na sasakyan sa harapan ng gate. Halos sabay-sabay na bumukas sa mga pinto at agad lumabas sa mga armadong lalaki. Malalaki ang pangangatawan, matitigas ang ekspresyon. Napatingin siya sa paligid. Sinusuri kung may maaaring makatulong sa kanya. Sarado ang gate, pero hindi yun naging hadlang. May isa sa kanila na mabilis na nag-over the bakod. Dahilan upang maging alerto si Ivy. Mabilis siyang napatayo. Inihanda ang sarili. Pinakiramdaman ng bawat kilos ng kalaban. Malalaki ang hakbang ng mga ito palapit sa kanya. Hindi niya hinintay na maunahan pa siya. Sa isang iglap, nagliyab ang adrenaline sa kanyang dugo. Umikot siya sa kanyang kinatatayuan. Iniwasan ang unang suntok at mabilis na binigyan ng sipa ang leeg ng isa. Napatigil ito. Napaatras. At bago pa ito makabawi, isang solidong suntok ang pinakawalan niya sa sikmuran nito. Ang pangalawang lalaki, bukod sa walang buhok sa ulo, mas naging alerto itong sumugod. Ngunit hindi yun sapat. Kabisado niya na ang bawat galaw. At nang subukan itong sunggaban siya, dumaplis lang ang daliri nito sa balikat niya bago siya mabilis na kaiwas. At sa isang mabilis na galaw, ginamit niya ang sariling katawan upang paikutin ito. Saka pinatumba gamit ang kanyang siko na tumama sa batok niya. Sunod-sunod ang pagsugod ng tatlo pang natira, ngunit hindi siya natinag. Alam niya kung paano gumalaw, paano umatake, paano mapagtagumpayan ang laban, kahit pa mas malalaki at mas malalakas ang kalaban niya. Mga katawan nilang bagsak sa lupa, ang sumunod na tunog na umalingaw-ngaw sa paligid. Hiningal siya pagkatapos mapatumba ang lahat. Hanggang sa marinig niya ang dahan-dahan na pagbukas ng pinto ng isa pang sasakyan. Mula sa loob, lumabas ang isang lalaking bihis na bihis. Formal, malinis, may aura ng kapangyarihan. Kasunod dito ang driver na nakangising pumalakpak. Ang galing mo talaga mamili ng bodyguard, boss. Iba ka talaga. Sa halip na sagutin, maangas lang nang umisi si Gabriel bago siya nilapitan. Tinapik sa balikat at walang pasabing pumasok sa loob ng bahay. Congrats, miss. Nakapasa ka sa pasulit ni Boss Gabriel. Natatawang anang driver bago lumiko patungo sa likod ng bahay. Wari sanay na sa ganitong eksena. Nag-init ang kamao ni Ivy sa mga narinig. Pinagpapawisan pa siya mula sa pakikipaglaban. At ngayong nalaman niya na isa lang yung pagsubok, para lang siyang pinakain ng alikabok. Gusto niya ulit manapak ng panga. Lahat ng yun? Kapalit ng kape ko? Wisit! Singhal niya. Mariing pinipigilan ng sariling itapon ng baso ng malamig ng kape. Galit niyang dinaanan ng mga lalaki ngayon, humihima sa sarili nilang katawan. Marahil, ramdam na ramdam pa ang bagsik ng mga suntok niya. Wala siyang balak humingi ng tawad. Sa ngayon, mas mahalaga mapanood kung paano idedepensa ng hayop niyang amo ang kalokohang pinagawa sa kanya.
Nagdadabog ang bawat yabag niya. Paakyat sa pangalawang palapag ng bahay. Wala nang paalam. Agad niyang binuksan ang pinto ng opisina at akmang bibigyan ng sermon si Gabriel nang makita niya itong seryosong nakikinig sa telepono, nakasandal sa swivel chair at magkasalubong ang kilay. Napakurap siya. Hindi inaasahang mahuhuli ang sarili sa katahimikan. Nagpalit ng tono si Gabriel. Mas mababa, mas mabagsik. I don't care about the delay. Just make sure it arrives on time. Napako siya sa pinto. Hinihintay na matapos ang usapan. May kung anong bigat sa hangin. Ngunit sa sandaling bumaba ang telepono, agad ding napawi ang tensyon sa mukha ng lalaki. Nang bumaling to sa kanya, bahagyang umiti pa. I owe you a compliment for your actions earlier. Anito. Itinukod ang siko sa armrest habang hinihintay siyang lumapit. You did a great job, Mr. Rivamonte. Pinatunayan mo kung ba't ikaw ang napili ko maging personal bodyguard. Nangunot ang kanyang noo. Pinagdududahan mo ang kakayahan ko? Tumayo si Gabriel mula sa pagkakaupo at lumigit patungo sa harap ng mesa. Tinitigan siya ng diretsyo. I don't doubt your training. Nais ko lang siguraduhin na hindi ka nababayaran at nagpapadala kapag tinakot ng kalaban. May kung anong kumurot sa dibdib ni Ivy. Wala ka bang tiwala sa akin, ha? Hindi lang yung simpleng tanong. Kailangan magtiwala ni Gabriel sa kanya upang magawa niya ng maayos ang kanyang pinaplano. Hindi agad sumagot si Gabriel. Pinagmasdan lang siya nito. Para bang binabasa ang bawat galaw niya. Naghahanap ng kahit katiting na bahid ng pagkukunwari. Nagtiwala na ako nun. At yon ang ayoko na ulit mangyari. Bakit? Pinagkatiwala ko sa mga pulis na nangyari sa mga magulang ko. Ngunit sinira lamang nila ang tiwalang yon. Kung tatanungin mo ang mga pulis na yon tungkol sa nangyari, ang sasabihin nila sa iyo ay naaksidente ang mga magulang ko. And what they don't include is that my parents were murdered. Umangat ang sulok ng labi ng lalaki. Trust is earned, Miss Rivamonte. Napasinghap siya nang bigla nitong inabot ang babasaging baso ng whiskey mula sa mesa. At inabot yun sa kanya. Walang pag-aalinlangang kinuha niya ito, pero hindi para inumin. Bagkus, inilapag niya yun pabalik sa mesa ng may diin. Tinapos na isang tawag sa telepono ang pag-uusap nila. Kaya lumabas na lamang si Ivy ng opisina at nagtungo sa kanyang silid. Bumabalik sa kanyang tenga ang tunog ng boses ni Gabriel kung saan sinasabi nito ang tungkol sa mga magulang at kung paano yun naging may kaugnayan sa ginawa nito sa kanya. May kumatok bigla sa pintuan kaya mabilis niya itong tinungo. Kayo po pala, sister. Bulalas niya na makita ang matandang ginang na nakasuot ng kulay puti sa buong katawan. Sumama ang mukha nito at tumalim ang mata. Kulang na lang, sabunutan siya nito palabas ng kwarto. At saka sila magtutuos. Pinatawag ka na ni senyorito. Handa na ang inyong pagkain. Mabait siyang umiti bago lumabas. Akmang lalampasan niya ang ginang nang pigilan siya nito. Siya nga pala, ako ang mayordoma dito. Ganun ho ba? Napakamot ng kilay si Ivy dahil sa tingin niya, hindi naman ito kailangan magpakilala. Komportable na siya sa pagtawag dito ng sister. Sige po, aalis na po ako. Kaya kitang patalsikin sa trabaho mo kung di mo aayusin ang tabas na yung dila. So scary po. Aniya. Breach of contract po yun. Kayo po ba magbabayad? Tumaas ang kanyang gilid ng labi nang makita ang labis na pagkairita sa mukha ng mayordoma. Pagdating niya sa dining area, agad niyang nasalubong ang mapanuring mata ni Gabriel. Nakapatong ang baba nito sa magkasiklop na kamay. Maliit siyang umiti bago umupo sa kanang bahagi ng mesa at inabala ang sarili. Kumain ka na marami dahil malayo-layo ay babiyahin natin pagkatapos. Iminwestro nito ang mga pagkaing nakalatag sa ibabaw ng mesa. Natatakam siya habang tinititigan ang buttered shrimp. Hindi man ito ang unang beses niyang matikman yon, pero ito ang kauna-unahang pagkakataon na makakakain siya ng totoong pagkain sa loob ng mansyon.
Kaya hindi niya napigilang maging parang ignorante. Saan tayo pupunta? Tanong niya habang sinasara ang pintuan ng sasakyan. Pagkatapos nilang kumain, agad na nagyaya si Gabriel para umalis. Hindi nito sinabi sa kanya kung saan ang pupuntahan nila at naiinis siya sa kanyang sarili. Dahil siya ang bodyguard pero wala siyang alam. May susunduin lang tayo na tao na matagal nang hindi nagpapakita. Anito at ngumisi. Napabuntong hininga siya. Hindi na siya ulit umimik dahil naging abala na naman sa telepono ang kanyang amo. Totoong malayo nga ang biyahe nila. Gaya ng sinabi nito sa hapag. Tumigil ang sasakyan sa isang bungalow. Nauna siyang bumaba at inobserbahan ang paligid. May nakita siyang matangkad na lalaki nakatigil sa paglalakad at nakatingin sa kanilang direksyon. Mabilis siyang lumapit sa tabi ni Gabriel at inihanda ang sarili. Don't worry. He's not the type to attack. Gabriel assured her. At agad na kumalma ang kaba niya matapos marinig yun. Nilingon nito ang iba nilang kasamahan na nasa isa pang itim na sasakyan. Sumenya si Gabriel at agad na nagsilabasan ng mga nakaitim at armadong lalaki. Tuliro niyang pinanood ang mga tauhan ni Gabriel habang sinasakote ang lalaki nakatayo sa hindi kalayuan. Sa isip niya, baka isa ito sa mga kaaway ng mga Montemayor. Nagpupumiglas ang lalaki mula sa pagkakahawak ng mga tauhan ni Gabriel, pero tumigil ito nang makalapit sa kanila. Bakit mo to ginagawa, Gab? Alam mong ayoko sa impyernong yun. Mariing sigaw nito. Malamig ang ngiti ni Gabriel at kasing lamig din ng yelo ang boses ng sumagot. Long time no see, cousin. Napakunot ang noo ni Ivy habang nakatitig sa mukha ng lalaki na huli. May kung anong pamilyar sa anyo nito, pero hindi niya agad matukoy. Saka lang siya bumaling palayo nang maramdaman ang tapik ni Gabriel sa kanyang balikat. Nakahawak na ito sa nakabukas na pinto ng sasakyan at may pilyong ngisi sa muka. Sakay na. Nito, wala na ang bakas na lamig sa presensya nito. Saglit na naburas sa isip ni Ivy ang tungkulin niya at kusang sumunod sa sinabi nito. Pwede ka na magpahinga, mamaya pagdating natin sa bahay. Hindi mo na ako kailangan samahan sa iba ko pang lakad. Sabi ni Gabriel habang nasa biyahe sila pabalik ng mansyon. Agad na umalma si Ivy. Hindi pwede. Napakunot ang noo ng lalaki at nagsalubong ang makakapal nitong kilay sa gulat sa biglaan niyang reaksyon. Ang ibig kong sabihin, hindi ako pwedeng magpahinga dahil nasa kontrata natin na hindi ka dapat nawawala sa paningin ko sa loob na 12 oras. Napalunok si Ivy habang nagpapalusot. Wala akong matanda ang may ganong clause sa kontrata. Malamig na sagot ni Gabriel habang gumagalaw ang panga nito. And even if it's written, I'm still your boss. Meaning, I have the right to give you an order. Doon siya natahimik. Pinili niyang pigilan muna ang sarili sa pagtatanong. Kahit gustong-gusto niya nang malaman kung bakit biglang ganun si Gabriel. Sinunod nga ni Ivy ang sinabi ni Gabriel. Pagkarating nila sa mansyon, dumiretso agad siya sa kanyang kwarto. Kinagabihan, nagising siya sa kalam ng sikmura, kaya naisip niyang lumabas sandali para maghanap ng makakain. Ngunit napahinto siya sa paglalakad nang mapadaan sa hallway na malapit sa malaking glass window sa likod ng bahay. Maliwanag ang ilaw sa labas. Mula sa kinatatayuan niya, kita niya ilang lalaking abala sa kanika nilang ginagawa. May ilan na tila may binubuhat, habang ang iba ay parang may binubuong istruktura. May nagbubuhat ng kahoy at pinasok yun sa loob ng garden house, habang ang iba naman naglalabas ng maraming lupa. Lalo siyang naintriga na mapansin ang pamilyar na tindig ni Gabriel. Nakapamulsang nakatayo sa gilid, waring nagmamasid lang. Anong meron? Uso ba sa mga sindikato ang magtanim sa 10 oras ng gabi? Mahinang tanong ni Ivy sa hangin. Bahagyang nakakunot ang noo niya. Napalingon siya nang may paparating na 2 lalaki. May dala silang pahabang bagay na nakabalot sa itim na bag. Mabilis ang hakbang ng mga ito at kitang-kita ang bigat ng binubuhat nila. Doon na siya tuluyang natutok. Sobrang abala sa pagsunod ng tingin sa 2 lalaki. Hindi niya napansin na nawala na pala sa paningin niya si Gabriel. Napatalon siya sa gulat nang may mainit na palad na dumapos sa balikat niya. Mabilis niyang hinawakan ang kamay na yon bago umikot upang tignan ng salarin. Gabriel, ikaw pala.
Sabi niya, agad na binitiwan ng kamay nito. Ikiniling ni Gabriel ang ulo at tila naguguluhan. I mean, Mr. Montemayor, that's what I said. Kagatlabi niyang bawi nang maalala ang tamang tawag dito. Anong ginagawa mo dito? Ikaw, anong ginagawa mo dito? Ha? Ako dapat nagtatanong yan. Hindi ba't dapat nasa loob ko ng kwarto mo ngayon? Nagutom ako kaya ako lumabas. Tumango si Gabriel, tila nauunawaan siya. Maya-maya, sinenyasan siya nitong sumunod. Nasa likuran siya ni Gabriel habang naglalakad sila pababa sa unang palapag ng bahay. Para siyang robot na tuwid ang katawan at nakatitig sa malapad na likuran ng lalaking nasa unahan. Saka lang siya napangiti nang makaupo sa hapag at makita ang mayordoma na naglalapag ng pagkain sa mesa. Good evening po, sister. Pasensya na po. Ngayon ko lang naalalang kumain. Hagik-gik niya. Napaismid ang mayordoma at padabog na inilapag ang pinggan sa harap niya. Hindi ko po talaga in-expect na maka-Justin pala kayo, Mr. Montemayor. Pero nagtataka po ako, sir. Bakit kung kailan gabi, sa kanya pa naisipang magtanim? No offense meant ha, pero ang weird niyo po. Tuloy-tuloy niyang sambit. Na-miss lang niya makipagtsikahan. At dahil tapos na ang 12-hour duty niya, may pagkakataon na siya makipag-usap sa kanyang amo nang hindi tungkol sa trabaho. Sumubo muna siya ng kanin bago muling nagsalita. Siguro naman pwede kitang tawagin sa first name mo, no? Hindi ko naman working hours ngayon. Para siyang nag-iisa at kinakausap lang ang hangin. Dahil hindi naman pinapatulan ni Gabriel ang pagdadaldal niya. Tinignan niya ito. Seryoso lang na nakatingin sa kanya. Nakakross pa ang dalawang braso. Mabubusog ka ba sa kakatitig sa akin? Tanong niya pagkatapos lunukin ang laman ng bibig. Naiilang siya sa klase ng titig ni Gabriel. Pailalim itong tumingin. Parang nababasa nito ang laman ng isip niya. At nakikita pati ang kanyang kaluluwa. Your personality is now different from what you showed me during the day. Tinanggap niya yon bilang papuri. Siyempre, working hours ko yon. Sa araw, professional ako. Tapos sa gabi, lumalabas ng totoong ako. Ni-imagine ko tuloy, na gabi-gabi ka na lang sasabay sa akin kumain. Para lang matitigan ng tunay na ako. Pero in fairness sa'yo kung ano ugali mo sa umaga, ganun din ang ugali mo sa gabi. Napaka-consistent. Hindi ko kaya. Feeling ko nga, kapag di ako makakadaldal kahit isang oras sa isang araw, masisiraan siguro ako ng bait. Mahabang litanya niya, bago matamis ng initian ang kaharap. Naalala ko nga nung unang araw ko dito, nakikipagkwentuhan ako sa mga elementong hindi ko nakikita. Natawa si Ivy na mag-iwas to ng tingin at napailing. Kinabukasan, maagang nagising si Ivy. Tulog pa nga ang diwa niya, nang may malakas na kumatok sa pintuan. Pasuray-suray siyang nagbukas at bumungad naman sa kanya ang iritadong mayordoma na may bitbit na paper bag sa kamay. Ano po to? Maganda umaga po pala. Paos ang boses niya na tanong habang inaabot ang dala nito. May mata ka diba? Sarkastiko nitong sagot bago tumalikod at umalis. Nagsalubong ang kanyang kilay nang makita ang laman ng paper bag. Binulatlat niya ito at tumambad sa harap niya ang isang pulang two-piece swimsuit. May mga tali pa sa magkabilang gilid. Kumurap-kurap siya. Iniisip na baka nag-hallucinate lang siya. May kumatok ulit sa pinto, kaya dali-dali niya itong binuksan. Sa pag-aakalang ang mayordoma ang naroon. Handa na sana siya magtaas ng boses, pero nabitin niya sa ere nang bumungad sa kanya si Gabriel, nakasuot ng simpleng puting t-shirt at board shorts. Sabi ni Lisa, naihatid na raw sa'yo susuotin mo para sa pool day. Sinuri nito ang katawan niyang balot pa sa pajama. Ha? Litong tanong niya. Ihintayin kita sa pool. Maangas itong naglakad palayo. Wala rin siya ibang choice. Sinuot niya na ang two-piece na binigay sa kanya, saka pinatungan ng maong shorts at loose na t-shirt. Pagdating niya sa rooftop ng bahay, kung saan naroon ang pool, naabutin niya si Gabriel, topless at komportableng nakahiga sa lounge. Nakasuot ito ng shades at may binabasang magazine. Bumuntong hininga si Ivy nang sumulpot ang driver.
Bit-bit ang 3 baso ng juice. Nginitian siya nito. Nang mapansin siya at agad siyang tinawag. Nakasuot ito ng floral na polo, nakabukas ng 2 botones sa dibdib, at board shorts sa ibaba. May suot din tong sunglasses, pero nakapatong lang sa ibabaw ng ulo. Tahimik niya itong nilapitan at kinalabit para bumulong. Anong meron? Tuwing linggo, full day ang tawag. Isa yan sa mapatakaran ni boss. Kumindat to bago nagtungo sa isa pang lounge at ginaya ang posisyon ni Gabriel. Sinundan niya ito dahil hindi pa siya tapos mag-usisa. Bakit pati ako? Walang exempted sa rule ni boss. Dumungaw ka sa baba para masiguro mo. 2 ang pool sa bahay ni Gabriel. Isa sa rooftop at isa pa sa likod ng bahay. Tunay nga, may mga tauhan siyang nakita na naliligo sa swimming pool sa ibaba. What is it? Ani niya sa sarili. Why? Nagulat siya na may tumabi sa kanya. Tiningala niya ito at napalunok siya na makita ang pangahan na mukha ni Gabriel. Yumuko ito at tumapat sa kanyang mga mata. Napaatras siya na isang hakbang. Nang lalo pa itong yumuko at sinuri ang suot niya. Tumaas ang isang kilay nito at nagtanong, maliligo ka ba na ganyan ang suot mo? Tinulak niya ito sa dibdib at saka umayos ng tayo. Lumayo nga po kayo ng konti, feeling close ka naman. Pumasok si Ivy sa loob para hubarin ang kanyang suot na cover-up. Nang tuluyan niya itong mahubad, tumambad ang pulang 2-piece swimsuit na may mga taling nakasabit sa magkabilang gilid ng balakang. Medyo mas daring ito kesa sa nakasanayan niya. Pero wala siyang magagawa. Nandun na siya, suot na niya, at handa na siyang lumabas. Una niyang nasalubong ang malamig na titig ng kulay asul ng mga mata ni Gabriel. Wala itong kahit katiting na reaksyon sa muka, habang pinagmamasdan siya papalapit. Nag-init ang magkabilang pisngi niya, nang biglang may sumipol. Kasunod ang tunog ng bumagsak na magazine. Napaaray ang driver ng tamaan to sa mukha ng magazine na ibinato ni Gabriel. Agad niyang nilublub ang katawan sa tubig. Hindi na hinintay ang dalawa. Alam niyo ba, boss? Mas ma-enjoy ko pa siguro ang day off kung nasa kwarto lang ako. Next pool day, absent na ako Aniya. Anong plano mong gawin sa susunod na pool day? Tunog mabait na naman ang malalim nitong boses. Kaya hindi na nangamba si Ivy na makipagkwentuhan. Siguro ang gagawin ko, manonood ng palabas sa kwarto, magbabasa ng libro di kaya mag-iimbestiga. Itinikom niya na ang bibig bago pa siya tuluyang madulas. Mukha namang hindi nito napansin ang huli niyang sinabi. Kaya napabugan na lang siya ng hangin. Sabi ng driver mo, tuwing linggo ka raw nagpo-pool day. Hindi ka ba nagsasawa? Saglit nitong sinulyapan ng tahimik na driver na nakahiga sa lounge. I'm planning to watch a movie next week. Talaga? Tumango ito bilang sagot. May bagong dating na lalaki na kaitim. Diretso itong lumapit sa tabi ni Gabriel at may binulong. Umigting ang panga ni Gabriel at biglang nawala ang emosyon sa mukha nito. Umahon ito mula sa tubig, kaya mabilis siyang sumunod. Tinanggap at sinuot din niya ang robe na inabot sa kanya ng driver. Ano nangyayari? Tanong niya kay Gabriel habang hinahabol ang malalaking hakbang nito. Magbihis ka muna sa kwarto mo, bago ka sumunod sa ibaba. Anito at agad niya naman yung sinunod. Pagdating niya sa sala, agad siyang lumapit sa tabi ni Gabriel at doon tumayo. Sa harapan nila isang medyo may edad na lalaki, may balbas sa baba, nakasuot na itim na polo at itim na slacks. Mafia na mafia ang datingan. Hula niya, ito ang tiyuhin ni Gabriel. Sa hulma pa lang na muka, halata na ang pagkakapareho nila. Kaya hindi mahirap alamin kung magkaano-ano silang dalawa. Balita ko, nakita mo na ang pinsan mo si Gary. Nasaan siya ngayon? Yun ang tanong na matandang naabutan niya. Malamig itong sinagot ni Gabriel. Walang lugar sa pamilya natin ng mga traidor. Kaya dinispatcha ko na. Namilog ang mga mata ni Ivy sa sinabi ng amo. Pero agad niya ring binalik sa formal ang kanyang ekspresyon bago pa may makapansin sa kanyang reaksyon. Pumalakpak ang kaharap na matandang lalaki at pinuri si Gabriel. Ilang saglit pa'y bumaling sa kanya mga mata nito. And who might be this beautiful lady be? Napalunok si Ivy. Hindi niya alam kung siya ba ang dapat sumagot o kung hahayaan niya lang si Gabriel ang magsalita.
My personal bodyguard? Pagpapakilala ni Gabriel sa kanya. Gusto ko sana makausap si Gabriel ng pribado. Maaari mo ba kaming iwan muna? Ngumiti ito at tumango sa kanya. Kitang-kita niya ang pag-alon ng lalamunan ng balbas saradong lalaki. Kaya sinuklaan niya ito na maliit ng ngiti. Pagkaalis niya doon, napakamot siya ng kilay at napabuga ng malalim na hininga. Habang pinagmamasdan niya ang lalaki kanina, para niyang nakikita ang taong salarin sa pagkakasira ng pamilya niya. Dumaan ang mayordoma, kaya sinundan niya ito patungong kusina. Hello, sister. Ang sexy ko kanina sa binigay mong swimsuit. The best ka talaga. Humagikik siya. Ayaw niyang maboard sa paghihintay na mabakante si Gabriel. Kaya ang mayordoma na lang ang chichikahin niya. Yung kausap po ba ni boss ang Don? In-expect ko talaga na malakihan siya ng Don. Pero ngayong nakita ko siya ng personal, bigla ako nadismaya. Hindi ko tanggap yung reality na bulky at walang bilugan siya ng Don. Mas lalo pa siyang nadismaya nang hindi man lang siya pinansin ng mayordoma. Pangit talaga kausap ng mga tao dito. Para ako nakikipag-usap sa mga elementong hindi nag-i-exist. Patalikod na siya nang sa wakas magsalita ang babae. Karawan ni Gabriel bukas. Kaya nandito ang Don. Marami ang dadalo galing sa iba't ibang lugar. Kaya kinakailangan mong pagbutihin ang trabaho mo. Hindi yung puro kadaldal ng mga hindi makabuluhang bagay. Napatangu-tangu siya. Alam niya na yon. Nakita niya na yon sa mga artikulong nabasa niya habang nananaliksik tungkol sa mga organisasyon ng mga Montemayor. Kinagabihan, may marahang kumatok sa pintuan ng kanyang silid. Ivy. Tinakbo niya ito nang marinig ang pagtawag ng amo mula sa labas. Mr. Montemayor. Gabriel. Pagtatama nito. Nangunot ang kanyang noo. Agad naman itong nagpaliwanag na makita ang reaksyon niya. Tapos na ang oras ng trabaho, kaya Gabriel na lang. Okay, Gabriel, ba't ka nandito? Sumama akong kumain. Gusto niyang magulat sa pagyayaya nito. Ngunit hindi niya maitago ang tuwa. Dahil hindi pa siya nakakain ng hapunan sa kakahintay na umalis ng matandang Montemayor. Habang naglalapag ng mga kubyerto sa mayordoma, ay paminsang nagtatama ang kanilang tingin. Iniismiran pa siya nito, pero ikinatuwa niya pa yon. Salamat po, sister. Nakangiting-hingi niya ng pasasalamat pagkatapos ng ginagawa nito. Bukas, hindi ka alis sa tabi ko. Panimulang sabi ni Gabriel. Alam na ni Ivy yon. Pinaalalahanan na siya ng mayordoma. Hindi na para pagsabihan na naman siya ng lalaki. Nabuburyo na siya. Gusto niyang siya naman na magchika dahil tapos na rin naman ang working hours niya. Hep? Gusto ko ng peace of mind habang nilalasap ko ang lasa ng pagkain niluto ni sister. Kapag patuloy ka magsasalita tungkol sa trabaho, pumapangit yung lasa ng pagkain eh. Pigil niya rito sa iba pang sasabihin at nang aasar na nagpatuloy. Alam ko naman na hindi talaga yan ang tunay na sadya mo, kaya gusto mo ako makasabay kumain ngayon. Binitawan nito ang hawak na kutsara at tinidor bago napabuntong hininga. Napahilot ito sa gitna ng ilong na matangos at tila namomroblema. Sumabay din ang malakas sa pag-ubo ni Lisa na siyang mayordoma nito sa bahay. Pagkatapos nilang kumain, sabay silang bumalik sa pangalawang palapag. Habang nasa hagdan sila, hindi tumitigil sa pagdadaldal si Ivy. Ang dami mo nakain kanina, Gaba. Akala ko konti lang yung kakainin mong pagkain. Kasi makita mo lang ako busog ka na, di ba? Stop spitting nonsense, Ivy. Usal ni Gabriel. Sus? Mahina niya itong hinampas sa balikat. Nagde-deny ka pa. Akala mo ba nakakalimutan ko yung nakaraang gabi na nakatitig ka lang sa akin tas biglang busog ka na? Namulsa ito bago sumagot. Hindi ako kumain dahil nawalan ako ng gana. Nanunuyang nagtaas ng kilay si Ivy. Nilakihan niya ang kanyang hakbang sa hagdan at sa kahinarangan si Gabriel. Talaga? Kahit lamang siya ng 2 hakbang sa hagdan, hindi niya naman nalamangan ng tangkad ng lalaki. Nilabas ito ang kamay sa bulsa at pinagkrus ng 2 braso. Bahagya itong lumapit at isang malakas na tulak ng hangin at maling galaw magtatama na ang mukha nilang 2. Alam kong masarap ako. In denial ka lang talaga.
Ngisi niya. Stop imagining things as if you're that appetizing in my eyes, cause you're not. Tumaas din ang sulok ng labi nito. Parang may nalaglag sa kanyang tiyan. Hindi siya makapaniwalang marinig yon galing sa amo niya. Sa bagay, ano pa nga bang aasahan niya sa mga sindikatong kagaya ni Gabriel? Panigurado marami na itong nakahalubilong mga babae na mas sexy at mas maganda kesa sa kanya. Tutol man ang kaloob-looban niya sa huling sinabi ng lalaki, hindi na siya ulit sumagot. Bagkus, tinalikuran niya lang ito. Mabilis ang hakbang niyang binaybay ang hallway patungo sa kanyang silid. Pahawak na sana siya sa seradura nang may pumigil sa kanyang pulso. Hindi pa tayo tapos mag-usap. Tapos na ang working hours ko. Umirap siya sa kawalan at tinanggal ang kamay na nakahawak sa kanya. Tulog na ako. Advance happy birthday po sa'yo, boss. Sabi niya sa lalaki. Labis na siyang naiinis dahil tuwing umaga na lang siya nagigising sa mga katok mula sa labas ng pinto. Nasa labas na naman ang mayordoma at may dalang malaking box. Ula niya? Damit na naman to para sa birthday party mamayang gabi. Wala siya sa mood na asarin na matandang babae, kaya tinanggap niya na lang ang kahon at agad tong tinalikuran. Inaayos niya pala ang itsura nang meron na naman panibagong kumakatok. Bit-bit ang hair dryer. Pinagbuksan niya ito at nagulat na makita si Gabriel. Ikaw pala. Nilakihan niya ang siwang at tinaas ang hair dryer upang ipahiwatig na may ginagawa siyang paghahanda. Na-check ko na kanina mga dapat i-check, maliban sa pagkain, dahil ayaw akong palapitin ni sister sa kusina. Tumango ito at sumandal sa doorframe. Nakahanda na rin ang espasyo para sa mga regalo, pati ang mga surveillance cameras. May kailangan ka pa ba? Tanong niya. Dahil mukhang wala itong balak umalis. Ikaw. Maikling sagot ni Gabriel. Muli niyang tinaas ang nasa kamay. Hindi pa ako tapos. Sa baba mo na ako hintayin. No, I'll wait for you here. Usal nito at mas lalong dinikit ang katawan sa haligi. Malalim na huminga si Ivy at pinag-cross sa mga braso sa ibabaw ng dibdib. Alam mo, boss? Gabriel. Putol nito. Plastic siyang umiti, saka nagpatuloy sa pagsasalita. Paano kapag may makakita sa'yo dito at ma-issue tayong dalawa? Hindi magandang tignan na nandito ka sa kwarto ng bodyguard mo. Ginaya din ito ang posisyon ng braso niya. So what? Sa'yo na rin naman ang galing na bodyguard kita. Malinaw na nakasaad sa kontrata natin na during work hours hindi dapat tayo naghihiwalay. At least give me some privacy. Magbibihis pa ako. Hindi niya naiwasang magtaas ng boses sa inis. Lagi na lang nitong binabanggit ang laman ng kontrata tuwing tinatanggihan niya ang isang bagay. Parang gusto niya lagi mag-resign para lang matahimik ang kanyang tenga. Ang inaasahan niya kay Gabriel, tahimik lang ito at hindi sakit sa ulo dahil gano'n na nababasa niya sa mga artikulo. Habang tumatagal siya sa tabi nito, mas lalo niyang napapansin na ang layo-layo na ugali nito sa totoong buhay. Ang sakit sa ulo. Fine. Akala niya aalis na ito. Ngunit lumaki ang butas ng kanyang ilong nang tumalikod lang ito mula sa direksyon niya. Okay na ba? May privacy ka na? Walang giya naman Asar niyang sinabunutan ng sarili at mangiyak-ngiyak sa inis na bumalik sa harap ng salamin. At kahit nanggagalaite, nagawa niyang ayusan ang sarili para maging presentable sa party. Suot niya ang inabot ng mayordoma kanina. Pulang damit na simple ngunit elegante. May malinis na disenyo at magaan na tela. Hapit to sa may dibdib hanggang bewang. Meron din tong kasama na silver accessories para sa kanyang liig at tenga. Parang siya pa ang may birthday dahil sa kanyang suot. Hinayaan niyang nakalugay ang kanyang buhok na medyo may kahabaan. Puno na ng mga bisita ang unang palapag ng bahay. Merong nag-uusap sa bawat sulok, kahit halata ng mga nagpaplastikan lang. Nakaangkla ang kanyang braso sa braso ni Gabriel. Habang naglalakad sila palapit sa kumpulan ng mga tao. I'll introduce you to everyone. Saad ni Gabriel malapit sa tenga niya. Mabilis siyang umiling at tiningala ito. Hoy, wag na. Aalis din naman ako maya-maya para magmanman sa paligid mo. Nagdalawang isip pa ito sa pagtango. Mabuti na lang may ilang lumapit kay Gabriel,
Kaya nagkaroon siya ng oras para pumuslit sa tabi nito. Wala siyang interes na makinig sa kung anong pag-uusapan ng mga ito kaya umalis na muna siya saglit doon. Nasa kalagitnaan siya ng paglalakad nang makasalubong niya ang matandang Montemayor. Agad na kumurba sa labi nito ang isang ngisi nang makita siya. Handa na sana siyang batiin to, ngunit nilampasan lamang siya nito pagkatapos bigyan ng nakakalokong ngisi. May nakita siyang matangkad na lalaki na palapit sa banda niya. Umamba na rin to magsasalita, ngunit hindi natuloy nang may mainit na palad ang humawak sa kanyang bewang. Tumingala siya at bigla siyang kinabahan nang makita niyang si Gabriel to. Sinubukan niya umiwas, pero hinigpitan pa nito lalo ang pagkapit sa kanyang bewang. Bumilog ang bibig ng lalaki na mapansin nito at kalaunay na pangisi. Nang umalis ang lalaki, hinarap niya si Gabriel. Bakit pa ba yung ginawa? Baka ma-misunderstood yun ng lalaki. Nanggigigil siya. Malay niya ba kung may pagkatsismoso yung lalaki kanina at ipagkalat na nakita. Tapos, makarating yun sa kanyang madam. Wala naman akong ginawang masama. Gusto ko lang ipaalala sa'yo na hindi ka dapat umaalis sa tabi ko. Umalis lang ako saglit dahil may iche-check ako. Humina ang boses niya nang tumungo si Gabriel palapit para magpantay ang lebel ng kanilang mata. Napalunok siya at agad winaksi ang bagay na hindi niya dapat iniisip. I-check ang alin? Maraming tauhan sa paligid para bantayan ang kilos sa mga bisita. Unless, gusto mo lang talaga umalis sa tabi ko dahil ayaw mong nakikitang may kausap akong iba. Nangunot ang noo ni Ivy. Hindi niya alam kung saan ang galing ang pinagsasabi nito. May naninig siyang bulungan sa tabi kaya napabaling siya doon. Nakatingin ang mga nagkukumpulang babae sa direksyon nila ni Gabriel. Kaya nag-init ang kanyang pisngi. Kanina, isang tao lang ang pinoproblema niya. Pero ngayon, marami na ang inaalala niyang magiging source of chismis at magiging dahilan para mapaalis siya sa trabaho. Sa taas na tayo mag-usap. Bulong niya at bahagyang tinulak ang balikat ni Gabriel. You could have told me earlier. Nakangising saad nito sa kanya at basta nalang hinawakan siya sa kamay at hinila patungo sa hagdanan. Mas talong lumakas ang bulungan kaya napayuko siya. Pagdating nila sa taas, nagpumigla siya para bawiin ang kamay. Ngunit tinulak siya nito para mapasandal sa pader. Nakaramdam siya ng tensyon habang yumuyuko palapit si Gabriel. Gusto niya itong itulak, ngunit parang nabasa nito ang kanyang iniisip at mahigpit itong hinawakan ng dalawa niyang kamay. Magsalita ka na, Ivy. Makikinig ako. Bitiwan mo muna ako. Ginalaw niya ang kamay. Sinamaan niya ito ng tingin dahil hindi ito nagpapatinag. Mr. Gabriel, hinahanap ka ng Don. Boses mula sa hindi kalayuan. Dahil doon, lumuwag ang hawak ni Gabriel kaya agad niyang nilayo ang sarili. Sumulyap siya sa may-ari ng boses. Tinanguan ito ng lalaki bago bumaling sa kanya. Huwag mo na ako samahan. Magpahinga ka na sa kwarto mo. Ang bilis magbago ng mood nito nang marinig pa lang ang pangalan ng matandang Montemayor. Paano ka? Tapos na ang oras ng trabaho mo. Sinenyasan siya nito para pumasok na sa kwarto. Bago ito tumalikod at umalis. Huminga siya ng malalim at tinanggap na ang utos nito. Mas mabuti nga yun para makapagpahinga siya. Tama rin naman ang sinabi nito na tapos na ang working hours niya. Diretso siyang tumihaya sa gitna ng kanyang malambot na kama. Pagod na pagod siya sa kapipigil sa sariling utak na huwag mag-isip ng kung ano-ano sa mga pinapakita ni Gabriel. Yun pa yata ang magiging dahilan para madumihan ang pangako niya sa sarili na paghihigante ang kanyang sadya. Kaya niya tinanggap ang trabaho. Nakaidlip na siya nang bigla siyang nagising dahil sa amoy na parang may nasusunog. Nilibot niya ang tingin sa kanyang kwarto. Nang walang makitang maaaring dahilan na usok, mabilis siyang napabangon sa pagkakahiga at tumakbo palabas. Puno na ng usok ang unang palapag ng bahay nang dungawin niya ito. At nagsisitakbuhan na rin ang mga tao at nagsisigawan. Hindi naging hadlang sa kanyang pagtakbo pababa ang suot na gown. Hindi niya alam kung saan niya hahanapin si Gabriel sa gitna ng makapal na usok. Napasinghap si Ivy nang mas lalo pang lumapot ang usok. Masakit sa ilong, sa lalamunan, at bawat paghinga niya, may kasunod na pag-ubo. Tinakpan niya ang ilong gamit ang braso.
habang pilit hinahanap ang daan palabas o si Gabriel man lang. Gabriel? Gabriel, nasan ka? Sigaw niya, garalgal ang boses. Biglang may naramdaman siyang malamig at matigas na kamay na humawak sa braso niya. Hindi niya namukaan sa una ang lalaki dahil sa kapal na usok. Pero, walang pag-aalinlangan siya nitong hinila palayo. Huwag kang bibitaw. Anang baritonong tinig sa likuran niya. Hindi na siya nakasagot. Mas inunin niyang sundan ang hakbang ng lalaki. Habang patuloy pa rin ang pag-ubo, hanggang sa naramdaman niya ang malamig na hangin na dumampi sa pisngi niya at sa wakas, nakalabas din sila. Pagkalabas, agad siyang napaupo sa damuhan at napasubsob. Hinahabol ang paghinga. Napatingin siya sa lalaking tumabi sa kanya at nagsalita. At may bahid ng pag-aalala ang tono nito. Ivy, are you okay? At doon niya lang nakita ng malinaw si Gabriel. Pawisan, may mancha ng uling sa pisngi pero buo. Buhay. Hindi siya agad nakasagot. Ilang hingang malalim pa ang pinakawalan niya bago nakuhang magsalita. Ano nangyari? Ba't biglang nagkasunog? Hindi ko alam. Nasa pulo ko na magsimula ang apoy, kaya hindi kita agad nakakit sa taas. Gumalaw ang bagang nito. Nakaalalay sa kanyang likod ang kamay ni Gabriel, habang pinapanood nila sa harapan ng patuloy na pagtupok ng apoy sa malaking bahay. Hindi agad nakarating ang tinawagan na ambulansya. Mabuti na lang, walang ibang bahay na malapit na pwedeng madamay. Habang pinapanood niya ang malaking apoy, tila nag-flashback sa kanya ang nangyari nung bata pa siya. Anniversary celebration ng kanyang mga magulang, maraming bisita, at nasa kalagitnaan sila ng pagsasaya, nang bigla na lang nagkaroon ng sunog at barilan, dahilan kung ba't siya naiwan mag-isa. May naramdaman siyang malamig na mata, na nakatingin sa direksyon kaya hinanap niya ito. At nanlamig siya, nang makita ang tiyuhin ni Gabriel sa di kalayuan, na walang buhay, na nakangisi sa kanya. Hindi aksidente ito nangyari. Bulong niya, sakto lang para marinig ng lalaki. Marahan itong hinaplos ang kanyang likuran kasunod ng malalim na buntong hininga. Sa hotel muna tayo manunuluyan, habang inaayos tong bahay. Anunsyo ni Gabriel sa iba pang kasamahan, pagkatapos mapula ng apoy. Kinabukasan, nagising si Ivy sa isang malakas at paulit-ulit na ring ng cellphone. Nakapikit niyang inabot ito sa ibabaw ng bedside table at nilagay sa kanyang tenga. Ivy, nakalimutan mo na ba ang panunumpa mo bago mo nakuha ang trabahong yan? Nagising bigla ang kanyang diwa nang marinig ang pamilyar na striktang boses ni Madam. Madam, bakit po? Utal niya at naguguluhan niyang tanong. Napatanong siya sa isip kung nakarating ba dito ang nangyari kagabi. Malinaw ang usapan natin na hindi ka makikipagrelasyon sa iyong kliyente, Ivy. Bakit mo yung sinuway? Nagkalat sa online ang intimate picture niyong dalawa ni Mr. Montemayor kagabi. Madam, mali po yung pagkakaintindi niyo. Wala po kaming relasyon ni Mr. Montemayor. Maikling paliwanag niya. Nagbabakas sakali na sa paraang yon, maisalba niya ang kanyang sarili. Ngunit bumagsak ang kanyang balikat nang marinig ang sunod nitong sinabi. Umuwi ka na ngayon rito. At may pag-uusapan tayo. Ang Vera ay pangalan ng organisasyon na kumupkup sa kanya. Hindi na siya nakasagot dahil agad siyang binabaan nito ng tawag bago pa siya makaisip ng sasabihin. Napatitig si Ivy sa kawalan. Kinakabahan siya para sa sarili at para sa trabaho niya. May lakad sila ni Gabriel ngayon at hindi niya alam kung alin ang uunahin. Hindi nga siya nagkamali na ang pag-uusap nila kagabi sa gitna ng maraming tao ang magiging dahilan ng pagkawalan niya sa serbisyo. Nasa iisang suite lang silang dalawa ni Gabriel, kaya paglabas niya sa sariling kwarto, hinanap niya agad ang presensya ng lalaki. Nakadekwatro ito nakaupo sa gitna ng pahabang sofa at may kausap sa telepono. Magkasalubong din ang makakapal nitong kilay. Tahimik siyang umalis muna. Nagtungo sa kusina para magtimpla ng kape. Pahigop na siya sa tasa nang marinig niyang mabibigat na yabag ng paapalapit sa kanya. Ivy, tinawagan ka ba na headmistress? Paunang tanong nito sa seryosong boses. Napahagat labi si Ivy. Oo. Pinapapunta niya ako sa Vera ngayon.
Gabriel nodded before he turned his back. Sasamahan na kita. True to Gabriel's words, magkasama nga sila umuwi sa Vira. Pagdating nila doon, agad silang pinatuloy sa opisina ng matandang ginang. Tahimik ang silid, pero ramdam ni Ivy ang bigat ng titig ng matandang ginang. Sa bawat segundo ng pananahimik nito, tila ba binubura ang lahat ng depensa niyang inipon bago pumasok sa loob. Nakatayo siya sa harap ng lamesa. Si Gabriel nakaupo sa gilid. Tahimik pero alerto. Upo. Malamig na utos sa headmistress. Sa malalim nitong boses. Sumunod naman si Ivy. Magaan ang kilos niya. Pero mabilis ang tibok ng puso. Hindi niya magawang magpaliwanag agad. Ayaw niyang mas lalo pa mapahamak sa maling pagkakasabi. Malinaw ang patakaran ng organisasyon, Ivy. Walang personalan sa pagitan ng kliyente at ng asset. Pero ikaw nakalimot. Hindi po yun totoo. Mariing sagot niya. Halos pabulong na. Hindi ko po intensyon ang anumang nababalita. Nagkataon lang po ang litrato. Hindi ko kailangan marinig ang kwento mo ngayon. Ang kailangan kong malaman ay kung kaya mo pa rin gampanan ng papel mo kahit nakataya na ang emosyon mo. Nagtaas ng tingin si Ivy. Hindi siya nakapagsalita agad. Sa gilid ng paningin, nakita niyang bahagyang tumagilid si Gabriel, waring nais magsalita. Walang kinalaman si Ivy sa mga litrato. Ani Gabriel, matatag. May kumuha sa amin ng walang pahintulot. Walang nangyari sa amin. Napatingin ang matanda sa kanya. Ilang sandali bago ito muling nagsalita. Hindi ito ang tungkol sa kung ano nangyari. Kung meron man o wala. Ang punto na wala ng kontrol. Nawala ang kontrol na hawak namin. At kapag ang asset nawawala ng kontrol, madali siya maging liability. Hindi na nakatiis si Ivy. Hindi po ako mahina. Alam ko yun, Iha. Dahil ako nagpalaki sa'yo. Ngunit mahirap patunayan yan ngayon kung may iniiyakan ka na sa likod ng trabaho mo. Para siyang sinampal ng mga salitang yon. Bigyan mo ako ng dahilan para hindi ka alisin sa misyon. Anang ginang, mahina pero mapanganib ang boses. Ngayong araw, gawin mo. Dahil kung hindi, aalis ka sa lugar na to bilang sibilyan. Napasa po siya sa ulo habang iniisip ang mga nangyayari. Nasunugan. Nagkalat ang picture nilang dalawa ni Gabriel at ang pagpunta niya sa Vira para makausap ang mistress. Napabaling siya sa kanyang gilid nang makita ang pagtikim ng katabi. Nakatayo pa rin doon si Gabriel. Ang katawan nakaharap sa kanya. Gusto mo bang kausapin ko siya? Malumanay na tanong nito. Gusto niyang umoo, kaso mahirap kumbinsihin ang ginang. Isang paraan lang alam niya na maaaring makatulong sa kanya para linisin ang pangalan. Inilingan niya ang tanong ng lalaki bago mariing pumikit. Kailangan niya pag-isipang mabuti kung anong gagawin niya at kung ano makukuha niya at mawawala sa kanya kapag susundin niya ang nasa isip. Umuwing mag-isa sa hotel si Gabriel, samantalang si Ivy naiwan sa Vira. Binuksan niya ang malapad na TV sa loob ng kanyang silid at agad bumuhad sa paningin niya ang kanilang litrato ni Gabriel. Kuryoso siya sa kung anong komento ng mga tao. Kaya hindi niya magawang ilipat ang channel. Na-report pa sila sa balita. Napabuntong hininga si Ivy. Ramdam na ramdam ang bigat ng kanyang nararamdaman. Inabot niya ang remote control at pinatay ang telebisyon. Habang nakatingin siya sa kawalan, nilingon niya ang laptop na nasa study table niya. Muli siyang bumuga ng malalim na hininga. Bago dahan-dahang binuksan ang laptop, isang saglit na tinignan ang screen, bago sinimulan ng pagsusulat ng kanyang resignation letter. Saktong pagkatapos niya magtipa sa kanyang laptop, merong mahinang katok sa likod ng pintuan. Napaisip siya sandali, ngunit tinulungan niya na lang na linisin ang isip. Sinarado niya muna ang laptop, tumayo at naglakad papunta sa pintuan para pagbuksan ng taong nasa labas. Madam? Aniya. Medyo nag-aalangan habang sinasalubong ang bisita. Nakalagay sa likod ng dalawang kamay ng ginang. Pinagbuksan niya ito na malaki upang imbitahan tong pumasok sa loob. Ngunit umiling ito at sumay niya sa kanyang sumunod. Dinala siya ng mistress sa opisina. Huminga siya ng malalim. Nag-isip na ilang saglit.
at naunang magbuka ng labi. Magre-resign na po ako bilang bodyguard ni Mr. Montemayor, madam. Napatingin ito sa kanya. Ngunit hindi na nagulat. Tila inaasahan na nito yon. Mabuti naman at nakapagdesisyon ka na. Nakausap ko muli si Mr. Montemayor, kaya pinuntahan kita sa silid mo. Gusto niya alisin ka na sa trabaho. Tumangutango si Ivy at tinaan sa pagiti ang panghihinayang. Tinanggap niya ang trabaho para mangalap na impormasyon na maaari niyang magamit para magkiganti sa kanyang mga magulang. At ngayon, aalis siya, hindi lang para linisin ang kanyang pangalan sa mata ng iba, kundi para sa iba pang dahilan. Iniisip niya na kapag wala na siya sa poder ni Gabriel, magiging malaya na siyang sundin ang kanyang nararamdaman nang walang iniisip na kontrata o anumang hadlang. Bukas, pupunta siya rito para pag-usapan ang pag-alis mo. Anito. Tapos na ang maikli nilang pag-uusap. Gaya ng sinabi ng headmistress, dumating si Gabriel Montemayor kasama ang driver nitong masayahin na palagi nakangiti. Pagkapasok sa opisina, agad na nagtagpo ang mga mata ni na Ivy at Gabriel. Matagal ito nag-iwas ng tingin hanggang sa makaupo sa katabing upuan. Tinangoan din siya ng driver bago ito nanatiling nakatayo sa gilid. Dala na namin ang compensation sa serbisyo ni Ms. Ribamonte sa loob ng 3 linggo. Nangungunang pagsasalita ni Gabriel. Naglapag ito na isang cheque sa harapan ng mistress, na agad itong sinuri ang nakasulat. Sigurado ka bang hindi yan tatalbog? Hindi niya napigil ang tanong. Tutal wala na siya sa serbisyo. Pwede niya na ilabas ng pagiging walang preno niya. Do you think I'm a scammer? Taas kilin itong tanong pabalik. May maliit na ngisipa ito sa labi, na parang hindi ito na-offend sa tanong niya. Bagkus ikinatuwa pa nito yon. Thank you, Mr. Montemayor, for giving Ivy the compensation, and we're sorry for the damage you've caused to your image online. Pagpapasalamat at paghingi ng pasensya ng mistress, tumulis ang nguso ni Ivy dahil sa huling mga salitang sinabi ng ginang, na parang kasalanan niya pa nagkalat ang litrato nilang dalawa ni Gabriel. Isang beses itong tinanguan ng lalaki. I'd like to have a talk with Miss Ribamonte. Saglit siya nitong sinulyapan bago binalik ang tingin sa harap. Maaari ko ba malaman kung tungkol saan ang gusto niyo mapag-usapan? Nilagay ng ginang ang magkasiklop na kamay sa harap ng bibig. Muling sumulyap si Gabriel sa kanya. Si Ivy na magsasabi sa'yo pagkatapos namin mag-usap. Nakakaintindi namang tumango ang headmistress at walang salitang tumayo't naglakad palabas ng pinto. Sinenyasan din ito ng driver na nakatayo sa gilid para sumama sa labas. Kinalikot ni Ivy ang sariling kamay habang nabibingi ang kanyang tenga na paulit-ulit na pagbuga ng malalim na hininga ng katabi. Ngayon, na malaya na siya sa kontrata, wala na siyang dahilan upang kontrolin ang kanyang nararamdamang pagbilis ng kabog ng kanyang dibdib dahil sa lalaki. Hindi mo na oras ng trabaho, ba't di ka nagsasalita? Malumanay na tanong ni Gabriel sa kanya. Maliit siyang umiti, dahil kahit siya naninibago sa sarili, bigla siyang nahiyang maging madaldal ngayon na sila na lang dalawa sa loob. Hindi mo ba ikukwento sa akin kung anong ginagawa mo sa buong araw kahapon? Muling tanong nito, ang layo ng boses nito sa nakasanayan niyang tono. Dating malamig, ngayon malumanay. Gusto niyang mag-isip na isang bagay na imposibleng mangyari. Gumawa lang ako ng resignation letter buong araw. Aniya. Dahil totoo naman yun. Na yun lang ang tanging ginawa niya. Really? Ba't pa natanong? Ang corny ah. Samantalang hindi mo naman ako tinatanong yan na magkasama tayo sa bahay mo. Dahil magkasama naman tayo buong maghapon. Bakit pa kita tatanungin? Natatawang sambit nito. Tumulis ang kanyang uso. Parang kinikiliti ang kalooban niya sa tunog ng tawa nito. Tahimik ang sumunod na sandali. Tanging mahinang ugong na aircon at tunog ng kanilang paghinga ang naririnig. Lumipas ang ilang minuto bago nagpa siya si Ivy na magsalita. Hindi ko alam kung tama bang sabihin ko sa ito. Pero sana wag mo ako ipatumbas sa mga tauhan mo pagkatapos ito ah. Napatawa siya ng mahina para sa sarili.
Kaya naman niya ipagtanggol ang sarili kung sakali. Pero hindi niya siguro kakayanin kung si Gabriel mismo ang kalaban. Ang totoo niyan, tinanggap ko ang trabaho maging bodyguard mo dahil sa pansarili kong pakay. Binalaan ako ni Mistress Vera na tanggihan ka, pero hindi ko ginawa. Tahimik lang si Gabriel habang nakikinig. Namatay ang mga magulang ko nung bata pa ako. Nung narinig ko ang apelyido mo, akala ko may paghihiganti ko na sila dahil nakita na kita. Pero nagkamali ako eh. Kasi nung nakita ko, kung ilang taon ka pa lang naisip ko na, paano mo magagawa ipasunog yung bahay namin at ipapatay ang mga magulang ko? Huminga siya ng malalim sa tumingin kay Gabriel. Kunot ang kilay ng lalaki. At mahigpit ang pagkakapisil nang mapupula nitong labi. Bakit mo to sinasabi sa akin? Kasi gusto ko magpakatotoo sa'yo. Tahimik pa rin si Gabriel. Parang may binabasa ito sa pagitan ng mga salita niya. Parang sinusuri kung totoo ba o scripted ang lahat. Alam mo, minsan gusto ko itanong kung ano meron ka at ang dali mong siraan yung mga plano ko. Saad ni Ivy at yumuko siya. Tila nahihiya sa sariling pag-amin. Maya-maya, nagsalita si Gabriel. Mababaw, pero malinaw. You think you're the only one who had a plan? Napatingin si Ivy dito. I fired you, not because you failed. I fired you because you were doing your job too well. Tumigil ito saglit at saka tumitig ng diretso sa kanya. And I was starting to wish you were never hired in the first place, so I could love you without feeling like it was wrong. Nanlaki ang kanyang mga mata nang marinig ang mahiwagang salita. Hindi siya makapaniwalang. Basta na lang yun lumabas sa bibig ng lalaki. Nang makabawi, mahina siyang humalakhak para maitago ang paghuhuramentado ng kanyang dibdib. Kumagaling ka na mag-joke ha? Nalukot ang mukha nito, hindi ngumiti, hindi rin tumawa. Ang seryoso ng mata nito, parang may laman ang bawat titig. Ivy, wala akong sinabing biro. Biglang natahimik ang paligid. At pakiramdam niya, pati ang hangin tumigil sa paggalaw. Bagamat tulad mo, pinagbintangan ko ang pamilya mo na salarin sa pagkawala ng mga magulang ko. May iba rin akong plano, kaya sinadya kong piliin ka maging bodyguard ko. Hindi agad umimik si Ivy, pero may kung anong humigpit sa dibdib niya at mas lalong hindi niya malaman kung anong emosyon ang dapat niya ipakita. Tumango si Gabriel, pero hindi na ito muling nagsalita. Ang titig nito'y diretso sa kanya. Wala na ang dating malamig na aura. Ngunit naroon pa rin ang lalim na parang may bahaging hindi pa nasasabi. Ano ibig mong sabihin? Ang ibig kong sabihin, Saglit itong tumigil at inilapit ang bahagyang katawan sa kanya. pareho tayo nagkamali sa mga akala natin. Napalunok si Ivy. Sa unang pagkakataon, hindi niya alam kung paano itatago ang sarili sa paningin nito. At ngayon, mahingin na niyang tanong. Ngayon, ikaw ang dahilan kung ba't gusto kong itama ang lahat. Umangat ang kanyang tingin upang salubungin ang malamlam nitong mga mata. Sinubukan niyang sisiri ng isip nito. Ngunit wala siyang mahitang kasinungalingan sa mga mata ni Gabriel. Puno yun ng sinseridad. Isang tahimik na pag-amin na tila gustong kumumbinsi sa kanyang totoo ang lahat ng narinig. Inabot ni Gabriel ang kanyang kamay at magaantong hinawakan. Ramdam niya ang init ng palad nito na tila tumatagos sa kanyang balat. Isang presensyang nagpapagulo ng sistema niya. Kung di pa yun klaro sa'yo, Ivy. Please try me. Gusto kong subukan mo. Bigyan mo lang ako ng pagkakataong mapatunayan na totoo lahat ng ito. Ngumuso siya bago marahang pinisilang kamay ng lalaki. Tama na ang corny mo na eh. Sumusobra ka na. Napailing na lang si Gabriel sa kabahagyang natawa. Napatawa na rin siya. Ba't pakiramdam ko, ikinatuwa mo nagkalat yung litrato natin? Pabulong niyang tanong habang nakatingin sa kanya ang lalaki. You should guess. Sagot nito at bahagyang nakangisi. Siguro sinadya mong gawin yun sa gitna ng maraming tao. Inutusan mo pa yung mga tauhan mong kunan tayo ng litrato at i-post online, tama ba? Sambit niya. Naisip niya tuloy na baka scripted din pati ang pagkakasunog ng bahay nito. Patuloy lang ito sa paghalakhak
Wala pa ring sinagot kung oo o hindi. Parang pinapatunayan na rin ito na tama lahat ng hinala niya. Kinabig siya nito upang yakapin at nagpaubaya naman siya. Sa unang pagkakataon, hinayaan niyang maramdaman ang init ng katawan nitong nakayakap sa kanya. Nang walang iniisip na patakarang malalabag. Alam kong wala kang plano umalis sa serbisyo. At ayaw mo ring ma-violate ang mga nakasulat sa kontrata. Kaya ako nang gumawa ng paraan. Si Ivy, na sanay mabuhay sa pagitan ng utos at misyong maipaghiganti ang pamilya, sa wakas piniling tumigil. Hindi sa laban, kundi sa paglaya mula sa nakaraan. Si Gabriel, na noon ay hindi marunong magpakumbaba, ngayon marunong na humawak ng kamay hindi para kontrolin, kundi para alalayan. Habang yakap nila ang isa't isa, binubulong nila sa kawalan ng mga salitang hindi na kailangan ng sagot. Wala ng kontrata, wala ng paniningil, at lalong wala ng dahilan para kumawala pa. Sa kabila ng planong panatiling propesyonal ang lahat, hindi nila napigilang mahulog sa isa't isa. Ang galit ay unti-unting napalitan ng damdaming hindi nila inaasahang maramdaman. Hindi na mahalaga kung paano nagsimula ang lahat. Kung sinong unang nagsinungaling, sinong unang nagplano ng masama, o sinong unang nagtiwala. Ang mahalaga, kung paano nila piniling manatili sa dulo ng lahat. Wala mang ingranteng kasal o pangako sa altar, sapat na yung araw-araw nilang pagpiling manatili. Hindi perpekto pero totoo. Hindi malinis ang simula, pero malinaw ang dulo. The end. It's shoutout time! Shoutout kina Rosita Ayam, Carmelita Mendoza, Melanie Rebamba, Rahima Alimbok, Minda Datoon, Eileen Kindo, Mary Lucalpe, Nesbeth Hanaban, Vivian Ilustrisimo, Malu Saludes, Cheryl Fernandez, Ara Adjani, Inday Samante, Luz Feminda Malyare, at Bernadette Montecalvo. Maraming salamat po sa inyong lahat.